Nalibre naman sa toll ang mga motorista sa North Luzon Expressway. Live na magbabalita si Amy Atienza. Amy, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, nandito nga tayo sa area ng May Kawayan exit dito sa North Luzon Expressway. At kung makikita nyo naman sa likuran ko ay wala pa naman gaano traffic. Pero yun nga, inaasahan na rin natin na sa paparating na hapon ay magkakaroon pa tayo ng mas mabigat na daloy ng trapiko ngayong araw. Ngayon naman, puntahan natin yung Facebook live stream ng NLEX Corporation kung saan makikita natin na sa Balintawak area, nandito yung daanan kung saan papunta tayo sa mga syudad sa Maynila katulad ng ng Caloocan at saka ng Malabon. Pero makikita natin luwag pa ang daan, light pa ang traffic na makikita natin diyan. Pero yun nga, paalala lang din na kinakailangan natin ng RFID para mas mabilis yung magiging pagtakbo natin pagdating sa mga tolls. Dito naman sa Valenzuela Link Interchange, makikita din natin na dire-diretso lang din naman ang biyahe ng mga sasakyan dito at yun nga makikita din natin na wala pang gaano trapiko dito sa may Valenzuela area. Pagdating naman sa Mindanao Avenue, Toll Plaza, ito rin yung mga lugar na papunta sa Quezon City naman, pati na din sa North Caloocan, makikita natin na medyo humahaba-haba yung pila pagdating nga dun sa cash tolls. Pero yun nga, kaya patuloy talaga ang paalala na kinakailangan natin ng RFID pagdating dito. Doon naman sa Bukawi, mayroon ng mga areas na medyo nagkakaroon ng konting traffic, lalo na dun sa may area ng Philippine Arena pero patuloy pa rin naman ang daloy ng trapiko dito. Hindi naman masyado nagsa-stock yung mga sasakyan pagdating diyan. At yung huli, makikita natin dun sa San Fernando, Pampanga naman, dahil probinsya siya, wala masyado inaasahang traffic sa area na yan. At patuloy lang din, pero ayun, makikita natin sa areas talaga ng NLEX, Cherry, na napakalakas ng ulan at meron minsan na bumubugso-bugso pa ang dating nito. Kaya patuloy lang din sa pag-iingat ang dapat gawin ng mga motorista sa mga babiyahe po dyan. So ayun, bukod nga sa maluwang na traffic, enjoy din naman ang mga motorista sa Pitol kaninang 10 p.m. hanggang 6 a.m. At mauulit ito sa bisperas ng bagong taon 10 p.m. to 6 a.m. ulit. At patuloy naman ang paalala natin sa mga motorista na magdoble ingat. Dahil kahapon nga, Cheryl, nagkaroon ng aksidente, sangkot ang minibus papuntang Angeles City, Pampanga. 5 ang lubhang sugatan at mga bata ang sangkot at naging biktima sa insidenteng ito. Bukod pa dyan, talagang makararanas ng mahinang pagulan ng mga motorista. Kaya paalala lang din ng mga otoridad na sumunod sa speed limit ng NLEX na 60 kilometers per hour to 100 kilometers per hour. At ugaliin din i-check ang RFID balance para sa mas mabilis na biyahe. Maaari naman daw kasi itong i-monitor at i-check at pwede rin tayo mag-reload gamit ang MPT Drive Hub app ng Metro Pacific Tollways Corporation. Cheryl, para naman sa monitoring na trapiko, lalo mamaya ay inaasahan nating kakapal muli ang mga motorista. Patuloy din naman daw ang Facebook live stream ng NLEX Corporation para sa mga gusto pang bumiyahe ngayong araw. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.